Magandang araw mga brothers and sisters. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo mag-aaral na muli ng salita ng Diyos. Kaya simulan na natin. Ang topic po natin ngayon ay to focus on the Eucharist daw. Okay, ang unang-unang matututunan natin sa pag-focus natin sa Eucharist, it strengthens our faith. Paano ba yun, Brother Romel? Kasi nagka-create tayo ng union with Christ. By eating His body and drinking His blood, we are being united with Christ, no? Alam niyo po ito ang matibay na na paniniwala ng Catholic religion na sa ibang mga sekta ay parang symbol lang sa kanila ang drinking and eating the body and blood of Christ. Pero sa ating bilang Catholic ay isa tong hindi ito simbolo kundi nangyayari talaga na nagiging si Kristo yon para sa atin. Kaya napakaganda niyan kasi it strengthens our faith bilang mananampalataya at lumalakas tayo sa ating buhay Kristiyano. And number 2, it produces unity in believers. Ang Eucharistia nagpo-produce ng unity sa mga believers. Hindi lang sa mga pamilya, ay tayo ay napapag-isa kasi kung tayo ay nag-attend ng Eucharist, tayo ay sa pamilya natin ay napapagkaisa tayo at hindi lang po, pati sa community, nagkakaroon tayo ng Eucharistic celebration, nagkakaroon ng unity sa mga members ng Children of Light at pagkakataon natin na makapag-serve sa Eucharistia, na papag-isa ang mga members ng Children of Light. On a personal note naman, ang Eucharistia ay hindi lang for group. It is a time to contemplate sa sarili natin. Sa Eucharistia, tayo ang nakakaroon ng direct na komunikasyon sa ating Panginoon habang tayo ay nagse-celebrate ng Eucharist. Ito rin yung pagkakataon na pakikipag-usap natin, pakikipag-commune natin with Christ. Kasi alam natin kung anong halaga ng Eucharistic celebration sa atin. At ito rin yung pagkakataon natin na idulog natin sa Kanya ang mga personal na mga trials natin ngayon, mga nararamdaman natin, mga victories natin, ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Parang direct communication with Him. Not only sa prayer time natin, pero ito ang pinaka-highest form ng worship bilang Catholic natin, bilang Katoliko. At dito pwede nating yung communion natin with Christ ay mas nagiging matibay. Kaya napakahalaga talaga ng Eucharist. And the Eucharist also cleanses our hearts, ito yung pupunta ka sa Eucharistic celebration ng ayusin mo yung sarili mo, not only physically, na nag-aayos ka ng pananamit pag nag-a-attend ka. Alam ko sa member ng Children of Light, mahalaga din na maayos ang ating pananamit. Sabi nga lagi ni Sister Jess noon, kung haharap ka sa Presidente ng Pilipinas, nag-aayos ka ng damit. Lalo na po kung haharap tayo sa ating Panginoon. At hindi lang po yun, pag dumating tayo sa Eucharistic celebration, ay pinaghahandaan natin na hindi lang physical natin, pati ang puso natin ay malinis, na pupunta tayo sa harap ng Diyos at nang malinis ang puso natin, malinis ang intensyon natin. Napakaganda kasi nito kasi itong pinakamataas ng form of worship para sa ating mga believers ng Catholic religion. At panghuli, ang isa sa pinaka-importante din na matututunan natin at makakamit natin sa ating Eucharistic celebration ay ang fellowship with our brothers and sisters. Not only with our family, kasi pag nagmimisa naman tayo, nag-Eucharistic celebration tayo sa community or sa church, kasama natin ang family natin. Hindi lang family natin, pati yung mga kapwa brothers and sisters natin na believers. Kasi ang Eucharistic celebration ay isang way din na
parang kung paano ginawa ni Kristo yung Last Supper, ay tayo din ay nagiging ginugunita din natin yon sa oras ng Eucharistic celebration. Ang fellowship natin na magkasama-sama tayo sa pag-take ng body and blood of Christ ay napakahalaga, no? With our brothers and sisters, with our family, with our friends. Ito ay sobrang halaga, no? Kung titingnan natin ng Bible. Napakahalaga ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Kaya yun, brothers and sisters, na naway may natutunan tayo sa ating pag-aaral ngayon. Kasi alam nyo po, ang Eucharistic celebration po, ang Eucharist mismo, ay isang malaking katuruan na napaka banal, no? Para sa mga Catholic believers. At ako personally, isa ito sa matatag na pundasyon natin sa ating pananampalataya. Kaya nananatiling matibay ang Catholic faith. Kaya tayo bilang members ng Children of Light ay pinatatatag tayo ng Eucharist, no? Kaya tayo nagpapatuloy sa ating gawain. Kaya patuloy po, sumainyo ang katotohanan. God bless!